Si Toby Charnow ay pinanganak noong 1964 sa maliit na baryo ng West Kington malapit sa Chippenham sa England. May dalawang kapatid na babae na sina Martha at Hannah at isang nakababatang kapatid na lalaki na si Matthew. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa isang payapa at simpleng buhay sa bukirin. Lumaki siya na napapalibutan ng mga hayop, malalawak na bukirin at tahimik na takbo ng buhay probinsya. Inaakala ng kanyang mga magulang na balang araw ay siya magpapatuloy sa pamamahala ng bukid. Pero matapos niyang makapagtapos sa university, laking gulat nila nang piliin ni Toby na maging isang land agent. Sa halip na alagaan ng bukid, nakipagpalitan siya ng mga hayop at ani para sa pagbibenta ng lupa at pakikipagnegosasyon sa mga bintahan ng ari-arian. Nang nagsimula na siyang kumita ng sarili niyang pera, mas lumawak ang mga pangarap ni Toby. Naglakbay siya sa iba't ibang panig ng mundo gaya na lamang sa South Africa, New Zealand, sa Laos, Vietnam at higit sa lahat sa Thailand. At sa Thailand niya nahanap ang kaginhawaan sa buhay. Ramdam ni Toby na ito ng bansa na para sa kanya at para magiging pangalawang tahanan na din niya. Matindi ang kanya pagkahumaling sa bansang Thailand. Hindi lang niya minahal ang lugar kundi pati na rin ang tungkol dito. Mabait ang mga tao, kultura, magandang kalikasan at abot-kayang pamumuhay. Isang araw habang naglalakad sa isang department store sa Bangkok, nakilala ni Toby si Panada. Isa siyang security guard doon bagamat may ibang nagsabing isa siyang bar girl. Nagkangitian sila, nag-usap at nagkasama ng saglit. Kailangan nang bumalik ni Toby sa England. Pero hindi niya nakalimutan si Panada. Ayon sa kapatid niyang si Hannah, security guard daw talaga si Panada sa isang department store. Nagkaroon sila ng maikling ugnayan noon pero hindi na muling nakita ni Toby si Panada sa loob ng ilang taon. Sa kasunod niyang pagbisita sa Thailand, hinanap niya ito at muli silang nagkita. Sa pagkakataong ito, naging mas seryoso na ang kanilang relasyon. Kahit bumalik si Toby sa England, tuloy pa rin ang madalas nilang komunikasyon. Napansin ng pamilya ni Toby na may kinakausap siya mula sa Thailand at mukhang lumalalim ang kanyang nararamdaman sa babae. Sinabi ni Toby sa kanila na si Panada na raw ang para sa kanya. Noong October 1997, muling lumipad si Toby pabalik ng Thailand at pinakasalan si Panada sa isang seremonya ng Buddhist sa kanilang baryo sa Isan, isang mahirap pero may dignidad na rehiyon sa hilagang silangan ng Thailand. Masayang tinanggap ng pamilya ni Panada si Toby kaya pakiramdam tuloy niya ay napakaswerte niya. Si Panada ay isang simpleng babae mula sa baryo. May mabuting puso, magaling magluto at marunong pang maghiwa ng sariwang niyog. Isang kakayahang labis niyang ikinatuwa at hinahangaan. Si Martha lang ang miyembro ng pamilya ni Toby na nakadalo sa kasal. Ang baryo ay napakaganda at malayo ito sa impluwensya ng Western culture at materialism. Kaya naniniwala si Toby na mga tao doon na hindi madaling matukso ng mga material na bagay. Pero hindi talaga balak ni Toby na manatili sa Thailand habang buhay. Dinala niya si Panada pabalik sa England at doon sila tumira sa malaking bahay kung saan siya lumaki at hanggang ngayon doon pa rin nakatira ang kanyang mga magulang. Iniwan ni Toby ang trabaho niya bilang land agent at bumalik sa pagtatrabaho sa kanilang sakahan. Mabilis namang nakibagay si Panada. Masayahin siya, palakaibigan at may sense of humor. Agad siya nagustuhan ng pamilya ni Toby. Mabilis siyang nakahanap ng mga kaibigan at kumuha ng part-time na trabaho sa isang plant nursery habang tumutulong pa rin kay Toby sa gawain sa bukid. Pero hindi naging ayon sa planong lahat. Matapos ang mahabang pag-iisip na pagdesisyonan ng mag-asawa na magsimulang muli sa Thailand. Noong 1991, ibinenta nila ang bahay ni Toby at lumipat sa Hua Hin, isang tahimik na baybaying bayan na kilala sa pang-akit ng mga pamilya at matatandang turista. Mas kalmado ito kumpara sa mga lugar tulad ng Pattaya o Phuket. Doon sila nagbukas ng 2 bar para sa mga turista. Unang bahagi ng 2000 ipinanganak ang anak nila na si Daniel. Pakiramdam ni Toby ay ayos ng lahat sa kanyang buhay. May asawa na siya, anak, at maayos ng pamumuhay sa Thailand.
Pero hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanyang likuran. Si Panada na kilala rin sa pangalang Sam ay unti-unti nagkaroon ng problema sa pagsusugal. Sa simula, umabot sa 5,000 euro o kulang-kulang 300,000 sa peso ang kanyang utang, pero hindi niya ito sinabi kay Toby. Sa halip ay lumapit siya sa isa sa mga kapatid ni Toby, kay Martha, at nakiusap na makahiram ng pera. Ayon kay Martha, nakatanggap siya ng sulat mula kay Sam noong 2001. Sinabi sa kanya na napasama siya sa isang gulo at kailangan niyang suhulan ng 5,000 euro o kulang-kulang na 300,000 sa peso ang isang pulis. Nakiusap din siya na huwag sabihin kay Toby. Pero hindi lang yun ang lihim ni Sam. May relasyon din siya sa isang Thai na pulis at sangkot siya sa kaduda-dudang kalakalan ng ginto. Isa itong double life na hindi alam ni Toby. Totoo kayang kanyang pagmamahal kay Toby o pera lang kanyang habol? Ayon sa kapatid ni Sam na si Hannah, mukhang napakabait at halos inosenteng babae si Sam, pero nagawa niyang lokohin si Toby. Sa batang huli, lumabas din ang katotohanan. Nalaman ni Toby ang lahat ng problema ni Sam sa sugal. Ang utang niyang umabot sa higit 2 million baht o kulang-kulang 300 million sa peso at ang pagnanakaw ng pera mula sa bar na halos ikinabagsak ng negosyo. Labis ang sakit at pagkadismaya ni Toby dahil siya iniloko at pinagtaksilan. Kaya naman, nag-file siya ng divorce. Sa panahon ng kanilang paghihiwalay, binigyan pa rin ni Toby si Sam ng 11,000 euro o kulang-kulang 800,000 sa peso at 6,100 euro o kulang-kulang 400,000 sa peso para makatulong bayaran ang kanyang mga utang. Siya rin ang nagbayad ng upa ni Sam ng ilang buwan. Nanatili si Toby sa Huahin at siya ang naging buong tagapag-alaga ni Daniel. Pero pinayagan pa rin niya si Sam na regular na bisitahin ang kanilang anak. Para kay Toby, ang divorce ang naging tuluyang pagsasara ng kabanata, pero hindi para kay Sam. Hindi lang siya bitter, galit na galit siya at hindi pa siya tapos kay Toby. Gusto ni Sam ang lahat, ang kustodiya ng kanilang anak, ang mga natitirang ari-arian ni Toby at kung maaari, ang tuluyang pagkawalan ni Toby sa eksena. Kaya nagsimula siya magplano, malamig, maingat at hindi siya nagplano ng mag-isa. Kinuha niya ang tulong ng 2 lalaking kamag-anak at isang kapitbahay. Isa sa kanila ay mismong nakababatang kapatid ni Sam. Ang kanyang layunin ay tuluyang alisin si Toby sa mundo. Nakaplano ng lahat para sa March 27, 2005. Noong umagang yun ay naka-schedule si Toby na sunduin si Daniel mula sa bahay ni Sam. Pero bago pa siya dumating, sinigurado ni Sam na ligtas at malayo si Daniel, wala sa bahay at walang maririnig. Pagdating ni Toby sa driveway, akala niya ay isa lamang itong normal na palitan ng bata. Hindi niya alam, may 3 lalaki na nag-aabang sa kanya. Ang unang umatake sa kanya may dalang lumang baril na pang-aso, karaniwang gamit sa mga liblib na lugar sa Thailand. Pero sumablay dahil hindi pumutok ang baril. Pero hindi sila nataranta. Sa halip ay agad nilang sinugod si Toby at binugbog ng walang awa, gamit ang mga bakal at kahoy na pamalo. Walang tigil ang pananakit. Bumagsak si Toby sa lupa, sugat-sugat ang katawan at halos hindi na makilala. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Kinaladkad nilang katawan ni Toby papunta sa isang liblib na lugar at gumawa ng simpleng lutuan na parang ihawan sa lupa na may uling. Doon nila sinunog ang kanyang katawan hanggang sa maging abo at sunog na buto. Pagkatapos ay tinagpas pa nila ang mga natirang bahagi ng katawan. Ang kasunod nilang pinuntahan ay sa Khao Khrachan National Park, isang napakalawak na kagubatan na may sukat na 400 hectares sa hangganan ng Thailand at Myanmar. Doon ay may mga naninirahang leopard, ligaw na elepante, mga oso, unggoy at tigre. Pumasok sina Sam at ang 3 lalaki sa loob ng park sa parehong araw. March 27, dala-dala ni Sam at ng 3 lalaki ang mga bag na naglalaman ng mga labi ni Toby. Ipinaghahagis nila ang mga ito sa iba't ibang lugar sa loob ng gubat. Laman at buto ay itinapon sa mga damuhan at masukal na bahagi ng kagubatan. Umaasa silang mabubura ng kalikasan ng ebidensya ng krimen, mga mabangis na hayop, init, insekto at paglipas ng panahon. Hayaan na raw na ang gubat na ang gumawa ng natitirang trabaho. Pagkatapos ay umuwi lang sila na parang walang nangyari. Lumipas ang ilang araw sa England, nagsimula mag-alala ang pamilya ni Toby. Hindi na siya sumasagot sa tawag, hindi rin siya nagre-reply sa mga messages.
Nang tanungin ng mga kaibigan, sinabi ni Sam na naghihintay lang daw siya sa bahay noong March 27 para sunduin ni Toby si Danielle pero hindi raw ito dumating. Hinanap na raw niya ito at nagtanong-tanong pero wala siyang nakita o nalaman. Isang linggo pa ang lumipas bago nag-file si Sam ng police report para sa nawawalang tao sa mga pulis sa Thailand. Pero mabagal ang naging aksyon ng mga pulis. Kaya naman ang pamilya na mismo ni Toby ang direktang tumawag sa British Embassy sa Bangkok at sila na mismo ang nag-file ng report. Lumipas ang mga araw, naging linggo pero wala pa rin nangyari. Sa sobrang pagkabigo at pagkabahala, gumawa na ng malaking desisyon ang pamilya ni Toby sa UK. Kumuha sila ng isang Scottish private investigator na nakabase sa Bangkok. Isa itong dating pulis na may dekada ng karanasan at agad siyang kumilos para imbestigahan ang kaso. Makalipas ang ilang linggo ay sinuri ng mga investigador ang mga record ng cellphone ni Toby at natunton ang huling signal nito sa mismong tirahan ni Sam. Hinanap nila ang mga kapitbahay na nagsabing nakita nilang dumating si Toby noong March 27 pero hindi na umalis. Dahil sa lumalaking ebidensya, nagtungo ang investigador sa istasyon ng mga pulis sa Thailand at iginiit na kumilos na sila sa pagkakataong ito, kaya naman nakinig na ang mga pulis. Noong May 2005, halos 6 na linggo matapos ang pagkamatay ni Toby, sinalakay ng mga pulis ang bahay ni Sam. Natagpuan nila ang kutsilong may mantsa ng dugo at buhok sa loob ng sasakyan ni Sam. Sa ilalim ng matinding interogasyon, umamin si Sam at ang 3 lalaking kamag-anak niya. Ipinakita nila sa mga pulis ang eksaktong lugar sa Kangkratchan National Park kung saan nila itinapon ang mga parte ng katawan ni Toby. Ngunit biglang nagbago ang kwento. Sinabi niya na hindi raw ito planado. Ayon sa kanila, nagalit si Toby nang datnan silang umiinom ng alak sa bahay. Nagkaroon ng pagtatalo at nauwi sa gulo. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng korte. Matibay ang argumento ng mga piskal na ito ay isang planado at sinadyang pananambang. Ang mga ebidensya gaya ng pagtatago ng bata, paghahanda ng armas, pagsunog ng katawan at pagbiyahe ng daan-daang kilometro para ikalat ang mga labi, ang lahat ng ito ay hindi tugma sa kanilang pahayag. Kaya naman si Sam at ang 3 niyang kasabwat ay guilty sa kasong premeditated murder. Noong una ay hinatulan sila ng kamatayan, ngunit kalaunan binago ito ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pakikipagtulungan nila sa investigasyon. Ayon sa hukom, inaasahan ni Sam na mamanahin niya ang mga ari-arian ni Toby sa pamamagitan ng kanilang anak. Ang motibo raw ay pinaghalong kasakiman at paghihiganti. Ayon sa isang liham sa korte, sinabi ng 70 years old na ina ni Toby na si Sarah Shano na tinanggap nila ng buong puso si Sam at bakit yun ang ginanti sa kanila, bakit pinatay ang kanyang anak at yun ang hindi nila maunawaan. Ang isa sa pinakamatinding bangungot sa pagkamatay ni Toby ay ang katotohanang hindi agad siya namatay sa unang tangkang pagpatay. Alam niya kung sinong umatake sa kanya at tiyak na labis ang takot at pag-aalala niya para sa kanyang anak. Mahal na mahal ni Toby ang kanyang anak at napaka-injustice ng isang batang lalaki ay nawala ng napakabuting ama at ang ama naman ay hindi na makikita ang paglaki ng kanyang anak. Dahil sa nangyari, inalagaan si Danielle ng kapatid ni Toby na si Hannah sa isang tahimik na baryo sa England. Doon nagsimulang muli ang buhay ng batang naulila sa piling ng natitira niyang pamilya. Noong 2006, isang seremonya ng pag-alala ang isinagawa para kay Toby sa Hua Hin. Ikinalat ang kanyang abo sa makinang na tubig ng Gulf of Thailand. Ayon kay Hannah, isa ito sa pinakamahirap na araw ng kanyang buhay. Katunayan, noong 2003, 2 taon bago siya mamatay, sumali si Toby sa isang patimpalak ng maikling kwento sa Bangkok. Nanalo siya ng unang gantimpala para sa kanyang kwentong pinamagatang Rainfall. Tungkol ito sa isang lalaking Briton na umibig sa isang babaeng Thai. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa trahedya nang mabaon ang babae sa utang sa sugal. Sa huli, pinatay ng babae ang lalaki para makuha ang kanyang kayamanan. Nang mabasa ng pamilya ni Toby ang kwentong ito matapos ang kanyang pagkamatay, halos hindi sila makapaniwala. Hindi lang basta kwento ang isinulat ni Toby, isinulat niya ang sarili niyang katapusan. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos.
Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!